Ang lahi ng mga Hapon ay tuluyan na nga daw mawawala at malaki ang kinalaman nito sa pagbaba ng kanilang perang yen. Experts say 40% could one day cease to exist. The nation has entered an era of full-scale population decline. If the situation remains unchanged, the Japanese economy will fall into a shrinking spiral. We might have no choice but to live as a small country. Sa kabila ng magandang imahe ng Japan at isa sa mga pinaka-dream country ng ibang lahi, ay paanong nagkakaroon sila ng mga ganitong klaseng sitwasyon? Bakit nga ba pwedeng mawala na ang kanilang lahi? At bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng yen? At paano nila ito sinusolusyonan? Friend, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko dahil ito na yata ang isa sa pinakamalaking pagsubok na hinaharap ng Japan. Ang mga Japanese ay kilala natin sa pagiging disiplinado at masipag na lahi sa buong mundo. Noong panahon ng World War II, ang Japan ang isa sa pinakamalakas na bansa. Maging ang Pilipinas ay nasakop nila. Kaya naman ang iba sa atin ay may lahing Hapon. Gumaganda daw ang babae kapag marunong mag-Japanese. Muy kai ete, muy kai ete, jenke. Jenke, Nandi, Nandi, sorry di, sayonara. Kaya nga lang, ang iba sa atin ay pang umaga lang, hindi pwedeng pang hapon. Pang matalinong joke yan. Makalipas ang ilang taong matapos ang giyera ay mabilis na nakatayo muli at mas umangat pa ang bansang Japan. Maging ang technology nila ay no doubt na advanced sila. But despite all of this image na sobrang ganda ng Japan ay patuloy ang pagbagsak ng halaga ng pera nila. Hindi ako ekonomista pero dati na rin ako nagtatrabaho dito sa Japan at meron akong mga kaibigan at kilalang mga Hapon at iba naman ay nakapangasawa ng Hapon. At nanonood din ako ng mga balita nila. Siyempre, ang nanay ko ay OFW din dito sa Japan. Now, if we will connect the dots, it makes sense talaga ang sasabihin kong mga dahilan kung bakit mababa ang perang yen. Aminado naman ang mga Hapon na bumababa na talaga ang populasyon nila. Isa na rito ang halos lahat sa kanila ay ayaw ng magpamilya o magkaanak dahil sa hirap ng buhay. And oo, kahit mukhang madami silang benefits galing sa gobyerno, ay ayaw pa rin nila. May mga asawa pa ngang magkakaiba ang mga kwarto at okay lang yun sa kanila. Eh ano namang kinalaman nito sa kanilang yen? Dahil nga daw sa problema nila sa populasyon ay mas marami na ang porsyento ng matatanda kaysa mas bata sa kanila. Ibig sabihin, malaking ginagastos ng gobyerno nila para sa benepisyo ng mga matatanda nila. Generous din kasing bansa nila sa matatanda. May malaki silang respeto sa mga elders nila, kumbaga. Kaya nga lang, sa sobrang laki ng kanilang ginagastos ay hindi na sapat ang budget ng kanilang gobyerno para dito. Dahil kukonti na lang din ang kanilang workforce at kukonti na lang din ang mas batang mga Hapon ngayon na nagtatrabaho at nagbabayad ng tax. Wala na rin masyadong nagpo-full time sa kanila dahil mas gusto na nila ang pagpa-part-time. Ganun ka-importante ang pagpapadami ng lahi nila para magkaroon ng mas maraming workforce at mas marami silang makokolektang taxes. Pagkakataon na yata ito ng mga Pilipino para tayo naman ang sumakop sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang pagpapadami ng kanilang lahi. Mindset ba? Well, actually, isa lang din naman yan sa mga rason kung bakit mababa ang power ng kanilang pera ngayon. But then again, this situation attracts more tourists from different countries. Dahil mababa ang pera nila, masarap gumastos sa bansa nila. And true, isa to sa effective na paraan para lumakas ang ekonomiya ng isang bansa, ang tourism. Sa pagbalik ko dito sa Japan ay napansin ko rin ang paglobo ng kanilang turismo. Hindi ka halos makapagpapick ng mga aesthetic post sa mga tourist spots dahil sa sobrang daming tao. Correct me if I'm wrong. Ang pagkakaalam ko kasi, kapag dumadami ang turista na pumupunta sa isang bansa, ay nakakatulong ito para mas umangat ang kanilang ekonomiya dahil ang kanilang foreign money ay dito nila gagastusin. Pero laking gulat ko pa rin. Dahil kahit ganun kadami ang turistang pumupunta dito sa kanilang bansa, ay mababa pa rin ang yen. Siyempre, para mas makakuha ko ng data, ay nagtanong-tanong din ako sa ibang turistang tulad ko. Common na nakukuha kong impormasyon ay halos pare-pareho kaming praktikal na mga turista. Isang halimbawa ng na-observe ko, nung nasa Dotonbori kami, napapansin ko na sobrang daming tao sa lugar. Good sign sana yon para sa mga restaurant at ibang negosyo na nasa lugar. Pero walang masyadong kumakain at namimili sa kanila. Madaming ang tao, pero dinadaan-daanan lang sila. Ibig sabihin, hindi rin gaanong gumagastos ang mga turista. Dahil tulad namin, nagbabaon na lang din sila or kontento na kami sa mga nabibili naming pagkain sa mga convenience store. Dahil saktong pasyal lang at picture-picture ay okay na. In short, dumadami na nga ang mga turistang praktikal. Well, despite sa mga nakikita kong concern sa bansang Japan, ay na-impress pa rin ako kung paano nila to ginagawa ng paraan. So kung iisipin natin, ano nga ba dapat ang mas i-prioritize ng isang bansa? Ang pagpapalakas ng turismo o ang pagpapalaki ng populasyon? Pero ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas ay malakas din naman ang turismo, malaki din ang populasyon. Pero bakit hindi ito kasing gandang benepisyo tulad ng Hapon?